Hi guys! Another day, another vlog. Maaga nga pala kaming bumangon nito kasi may pasok na at ito ang una ko laging ginagawa sa umaga, ang magkape. Ayan. So una ko laging ginagawa, mag-init muna ng tubig bago magsaing. Pampa-energy ba yung kape? Ayan. So pagkatapos nga ni Bebe mag-intindi, umalis na rin kami para ihatid siya. Maulan nga itong araw na ito kaya kita nyo naman may mga tubig na naman sa harapan namin at basa na naman ang karsada. Hirap na namang dumaan doon sa parting rough road sa palabas sa subdivision namin. Ayan, medyo tumila na yan ngayon ng ulan dyan kaya umalis na kami ni Bebe sa bahay. Pero kanina sobrang lakas ng ulan kaya hindi muna kami umalis dyan. Ayan mga kapatid kong may e-bike. 1, 2, 3. Ganito po maraming service dito sa loob ng subdivision. Makikita nyo naman, basa talaga yung karsada, matubig. Ayan. Kaya dapat dahan-dahan tayo sa part na to. Kita nyo naman. Ayan. Sabi nga ng anak ko, Mama, para tayong nasa ocean. Medyo mahihilo ka talaga kapag binilisan mo dito sa parte ng karsada na to. Kaya naman, inalis ko na yung part na yan. At baka hindi pa natatapos ang video, nagsusuka na rin kayo. Ayan. Hindi ko na kayo isinama doon sa ocean. Sa mga puntong ito nga pala, umuulan na uli. Kaya naman yung wiper ko, ayan, hindi na magkaintindihan. Ingat-ingat tayo sa pagmamaneho sa mga ganitong panahon. At ito na nga po, dito po pumapasok ang aking mga anak. Ayan. Si ate lang po ngayon kasi si Bebe ay pang tanghali pa. Ayan. May ate. At ugali po talaga niya na kumikis bago pumasok. Kiss daw. Ayan. Pagkahatid ko po sa kanya ay dali-dali na rin akong umuwi. Dahil wala akong kasama sa bahay si Jerel. May asma po kasi siya ng mga panahong yaan. Wala akong ibang kasama sa bahay kaya mag-isa lang siya. Umuulan pa nga niyan Dahan-dahan ako dyan. Doble ingat po tayo lalo kapag umuulan. Lalo po dyan sa may mga 4 wheels dyan. Kasalubong po kayo ng e-bike na walang trapal. Dahan-dahan naman ho. Nakakabasa. Dumaan nga din nga pala muna ako sa butika bago ako umuwi dahil naubos na ang pang-nebulizer ni Jerel. Ewan ko ba naman sa batang niya, napakalikot pero napakahikain naman. Yan, umuulan pa rin po dyan kaya doble ingat tayo palagi. Ako po hindi pasaway, palagi po akong nasa gilid ng karsada. Kaya huwag niyo pong sabihin lahat ng e-bike driver ay pasaway. Ayan, dumaan lang po ako dito sa butika na nasa tapat po ng aming subdivision. Ayan. Bumili lang po ako dyan ng pang-nebulizer ng aking anak. Kasi nga siya ay may asthma. Ayan. Balak ko sana siya dyang iwan kaso ay hindi siya tumayo. Ayan. At kita nyo naman ay malayo pa, kumakaway na siya at nag-aabang sa pinto. Ayan. May sinasabi pa siya dyan. Ayan. Big boy na siya. Nag-imis nga muna pala ako dito ng aming mga plato kasi hindi ako nakapag-imis nung gabi. Sa sobrang dami kong ginagawa, 12 na yata ako natapos nun. Hindi na ako makapag-imis kasi maririnig na ng kapitbahay, nakakahiya. Kaya umaga ko na siya nalinis. Ayan. Kukunti lang naman yan. Fast forward ko na nga lang pala at baka naman sabihin niyo ay ano gaari mag-iimis na gala ang aridinin ng plato o marabagay may gagawin pa. Dinali-dali ko na nga lang ang iyan at nang baka naman kayo mainip. Diyos ko po ay mawawalan parang nanunood. Ayan. Kaya kaunti naman iyan. Mga 20,000 lang naman Charit lang. O diba? O tapos na agad iyan.
anong hirap. Nakita ko ay alas 12 na. Ay naku, sabi ko hindi na makakapag-imis ng plato ay bukas na. Dahil wala naman ho akong amo at bahay namin kami lang mag-iina ang nandina, edi wala akong magagalit. Ayan. Napakabilis pong mag-imis. Ayan. Nung matapos nga po ako mag-imis diyan, nagbuklat na uli ako ng aking laptop. At tiningnan ko ho uli kung anong aking gagawin sa araw na iyan. Yan. Tigay kahoy katulin. Linis-linis, punas-punas. Kuskus ng lababo para mawala ang mga sebo. Yan. Tinutuyo ang mga harap. Yan. Ako nga ho din nangangain ng kulay dilaw na tinapay ako nagulat. Abay, kakulay pala ng aking damit. Tiralaang huy ng aking anak. Ayan. O diba? Magulat yarn. Sa araw pong ito ay ako'y pupunta sa bayan dahil ako ay magpapa bookbind ng aking ipapasa sa school. Nag-check lang po muna ako dyan. Dahil minsan yung aking nalilimutan talaga kung anong aking mga gagawain. Nire-refresh ko at minsan nakakagulat, may mga bago na uling gagawin. Ang aming finals ay pang final destination. Uupuan mo talaga ang isang subject. Isang upo minsan ho ay hindi naman talaga matapos-tapos. Ay, Diyos ko po. Yan, para pala akong daga. Ay nga ngayon ko lang ang napansin. Ako, palagay mo maya din para pala akong daga. At nasa unahan ko lang ang kinakain. Ba't kaya ginagagayon? Yeah. Katapos ko po nitong mag-check ng aking mga dapat gawin, ay ako ho diyan ay magluluto muna at ang aking bunsong mahal daw ho ay nagugutom na. As usual, ang kanyang ulam muna ay lumpia. Gawa ng hindi pa nga ako nakapunta ng bayan, wala pa siya dyang chicken nuggets. Ayun po yung lumpia akong niluluto para sa kanya. At ako naman po ay parang ayaw ko pa namang magkanin, kaya ako'y nagpansit kanto na laang diyan. Ayan, 2 gastob agad ang aking binuksan. Ay parang napansin ko, ay naghihingalo ang apoy. Sabi ko, naku, parang di ako makakaluto nito, kaya pinatay ko muna itong isa. Ayan napansin kong umaano na siya. Ayan, pinatay ko na lang po muna itong sa pansit canton gawa na. Sabi ko, naku, mauubos yata ito. Ayan. Mahina na nga ang apoy doon sa kabilang paking pagpiprito, kaya sabi ko ay mamaya na ang canton, kung hindi maluto ay dihawag. Basta maluto muna yung dun sa aking bata at yun ang kanyang ulam. Paluto na nga yan diyan ang kanyang lumpia. Ganyan talaga ang aking anak mag-ulam. Walang umay sa isang ulam. Pero favorite niya talaga ay chicken nuggets. Ayan, dahil nagkukos-cutting na ako dyan, isasama ko na yung aking itlog doon sa gilid. Baka sakaling maluto yung manla ang itlog. Pero naluto naman yan dyan dahil nakatapos ako sa prito, nakita kong okay na, di binuksan ko naman aring aking sa kanton at nang ako'y makapagluto din ng kanton. Yan. May pag-asa na ako diyan. Sabi ko, ay, nag-golden brown na ito. Makakapangain ako ng kanton. Ay, ginawa ko pa nga, inilagay ko na agad si kanton. Ay, di babad sa tubig? Ay, di lumambot? Ay, mga diskarte yung malulupit. Pag kailangan nyo yung technique na yun, gawin nyo rin. May sayid na mamagana nga naman ang kanton. Ay, maluluto din yan. Diba? Nilagay na ang kanton, wala pa ang apoy. Pinadyak ko ho yan para kako pag kumulo ko, di malambot agad, aalsin na agad sa
apoy. Oh. Ayos. Ayan. Dahil pwede na ay prito na ang ang ulam ng bagets. Sabi ko pa, ay naku, baka ito di ni maubos yung aroy. Pero hindi ho na ubos. Hindi nagtagumpay. Ayan na nga. At karaniho ang gusto kong luto talaga sa itlog. Sino kung gusto agian din ng luto? Ang sarap po niyan. Tapos kumuha na rin ako ng isang tinapay dun sa tindahan. At siya naghinga sa ang aking bunsuhang mahal. Ayan. Kain po tayo. Kasarap po na rin isaw-saw din. Oh, tingin naman. Ay, yan, sarap. Ayan. Tapos, ang aking namang anak. Oh, ganyan ho kaming kumain mag-ina. Minsan yung sinasabayan ko na, minsan na may hindi. Ngayon, sinabayan ko na gawa ng para pagkatapos niya ay babalik ako doon sa aking ginagawa. Gawa na yun nga ipapaprint ko pa para ipabind. Pupunta pa kami yan sa bayan. Pero dahil mahirap nga ang mag-video, ay hindi na ho ako nakapag-video. At cellphone laang din ho ang aking gamit pag-video. Di ako hinaliliwagan minsan nakaaraw ang cellphone. Tapos may kasama pa nga akong batang may asma. Baka sabihin naman, ba yung babae yung makapag-vlog laang ay yung anak na may asma ipinabayaan na. Kaya, nagpunta ko kaming palengking walang kabidyo-bidyo at yan huy bababawak pa. Gawa ng inaasma na nga uli at nagtatalon baga naman doon sa printing. O ay di inasma. Ay di ako dumaan nga lang din ng palengke at may mga binili. Nakita ko ay iba na ang hinga. Ay di kaya aking babababa. Bagaling na laang ho at ang aking pinarkingan ay malapit doon mismo sa palengke. Ayun na sinasabing bangabang kaming mag-ina. Ayan. Ang sarap ho na rin. Kain ho tayo. Paminsan-minsan laang naman ho ako magkanton ay pagbigyan nyo niya. Yung mga panahong pag tinatamad magkanin ay di kanton. Tsaka madali-dali hong kainin. Maya-maya ay busy na uli. Ano na yun. Kaya nga sabi ko, anak, dalian mo. Bilisan mo, anak. Marami pang gagawin si mama. Panay ang ganyan ko diyan. Isang tinapay lang ho iyan, ha. Pinagputol-putol ko laang. Anong pa huli ngayon, nauumay na din ako. Ako isa dyan ng mataba. Bata pa lamang. Hindi naman ho tuong matakaw, ewan. Ba sabi, kinanaba na nanganaba. Ako'y nagugulat pag yan ang sabi sa akin. Ang tanong ko, kailan nyo gaho ako nakitang payat? Ay sadya naman ho akong mataba. Ika nga ng aking kuya ay magpapayat. Ay saan ka kuya kukuha ng payat? Ay garinin na. Ay kung ako'y papayat at kaya may sakit, ay huwag na din laang ha. Garinin na. Yan ang aking bunsong mahal na napakahikain. At ay rin na nga at galing na kami na rin ng bayan. Bumili na din ako ng mga paninda at napaubos na ang stock naming frozen. Mabentang mabenta talaga din yung mga frozen, mga hotdog, mga tosino. Wala nga kaming mabili niyan sa palengke ng Tender Juicy. Sa inyo baga ay meron? Pat din sa Kalapan ay wala. Buhat pa nung maka New Year. Yan, inirerap ako nga lang po ang mga hotdog para kung may bibili, hindi hugarin yung kalaki laging ilalabas ko sa freezer. Inapat-apat na lang sa plastic at nang makatipid din naman sa plastic. Mas madali pati humbuwagin pag ay ang nakabukod-bukod na. Dahil minsan natin din naman ang tigas dun sa freezer ay nung hirap tigkalin. Ayan. Hindi ko alam kung ano sinasabi ko diyan. Ay wag ko kayo matatakot dun sa aking bintana. Yun yung mga damit. Baka sabihin yun ako may nakalutang dun walang ulo. Yun yung mga damit na may nakahanger dun. Hangiran ho yan. Yun ho ay toga kaya kulay puti. Dahil ako po ay mang-aawi. Ayan. Ayan.
Tatapusin ko lang diyan yung pagre-repack na yan. At ipapatas ko uli yan doon sa freezer. Ay nga pala ay chicken franks. Mabili din ho rin din eh. Kaso mas mabili ho sana ay tender juicy. Kaso mo naman ho walang mabili. Siguro ho magtataas yung tender juicy na yun. Aba ay wala eh. Parang isang buwan na ho. Buhat pa ng mag New Year eh. Tuwing nang ako'y mamamalingki wala pa raw daw ang tender juicy. Gari nila ang ginagawa ko lagi din sa araw-araw. Sala sa ako yung mamamalingking mabilis. Ay napakabilis ko naman ho talaga. Pas ako lagi. Mamamalingki, mabilisan laang. Minsan nga ho ay saka pa ako nakakapunta sa mga ganyan pag naiihatid ko na si Jerel sa tanghali. Pero nga nang ho siya ilapasok. Eh kung gaya naman ang kasama ko, di lalo ho kaming paspas. At maulan nga ho ng mga araw na iyan. Nakatinan nyo naman nakajakit pa yung isa. Ay narong inaasma. Pinatas ko nga lang yan diyan. Nilagay ko na din sa aking freezer. Ayan. Pinatas ko at inalis ko muna yung mga luma. At siya kung iibabaw. Ayan. Inuna ko muna yung mga hotdog. At yan ang malalaki ang pwesto sa gilid. Hindi ko nga muna dinamihan na rin garning hotdog na pula. At arihoy kaya lang nabibili ay walang TJ. Pero kung arihoy may TJ, wala ho akong garning pulang isa. Hanggang ngayon. Prabel ho yan. Prabel. Yun ang tosino. Ariho ay mga putlo. Ay yung embutido at saka skinless. Mabenta ho yan sa mga estudyante din sa Biumon. Sa mga nagbo-board. Ayan, may longganisa din ho diyan at saka ang tawag ho din ay putlong. Ang tawag sa atin sa Batangas, dila-dila. Naakala nga ng aking anak ay dila. Kaya ayaw mga eh. Ayun. Shoot na kayo diyan. At idadagdag ko nga lang diyan ay yung mga lumang aking ipinaglalabas kanina bago ako nagpatas niyang mga bagong iyan. At dyan lang ho natatapos ang aking mini vlog. Ay nawahoy wag ko kayo mananawang manood dini sa aming mga ginagawa sa buhay araw-araw. Ayan. Hindi na ho nakapag-video ng babay at nakalimutan ko na eh. Kaya bababay na lang ho dini sa voice over. Ayan. At sabi ko nga, din na nga rin sa itaas. At minsan sinabi ng yung nasa ibabaw ang kunin, abay tinitigkal pa rin ang nasa ilalim. Ayan, wala pa ako niyang ano gawin tawag doon? Graham bar. Magagawa pa rin ang inyong inday ng Graham bar. Yun lamang po. At maraming salamat sa panonood. Naway wag po kayo magsasawa.